Kumusta mga katupa? Maraming salamat sa inyong pagpunta. At sa video na ito ay pag-aaralan natin o pag-usapan ang mga nota sa isang gitara. Tayo ay magsisimula pagkatapos nito. So bago ang lahat, let us first define kung ano nga ba ang nota. So ang nota, ito yung lumalabas sa ating mata tuwing umaga. So ang corny ng joke na yan. So hindi yung joke. Medyo lang. So anyway, hindi tayo magpapatawa kasi hindi naman to comedy. Ito ay isang tutorial. So let's move on. So ang nota, ito yung bumubuo sa melodeya. So ang nota, ito yung bumubuo sa melody ng isang music. So ano din yung melody? Yung melody, yun yung yung melody, yun yung kung mapansin niyo sa isang finger style sa gitara, yun yung kumakanta. Yung halimbawa, basta yung kumakanta sa gitara, yun yung melody. So yung melody ay binubuo siya ng mga nota. At ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano nga ba yung mga nota sa gitara. So, ang mga nota, meron tayong alphabet, yung mga letters from A to G. So hanggang G lang yung letter ng nota sa isang musika. So yun ay A, B, C, D, E, F, G. Then sa loob ng mga letters na yan, meron din tayong tinatawag na sharp. Yung nasa dagat, yung kumakain ng tao. Ay, sharp pala yun. So yung sharp, yun yung mataas na nota. So, disclaimer lang pala kasi ako ay isang baguhan lamang sa larangan ng musika at ako ay walang pinag-aralan pagdating sa teorya. So ayun, ituturo ko lang sa inyo yung mga natutunan ko base sa aking sariling karanasan sa gitara. So ngayon, yung nota, sabi ko nga ay mayroon siyang sharp na tinatawag. So then ito yung tandaan natin. Sa nota na yun, sa A to G, dalawang letter o dalawang nota ang walang sharp. So ano yun? Yun ay B and then E. So yun yung notes na walang sharp. Tandaan natin yan kasi mamaya madadaanan natin yan. So A to G. So ngayon, kung tatanungin ninyo, ano ang mga nota sa gitara? Natanong nyo na ba kung anong nota ito? Diba? Anong nota ito? So, bawat tinatapakan ng ating mga daliri, actually, hindi tinatapakan kasi daliri naman ginagamit natin, hindi paa. So, pinipindot kasi kamay yung ginagamit natin sa pagpindot. So, hindi siya tinatapakan. So, bakit yun yung mga katawagan ng mga musikero o yung mga gitarista? Anyway, let's move to our lesson. So ngayon, sa bawat pinipindot ng ating mga daliri ay may tawag dyan na nota. So, yun din yung ginagamit sa mga fingerstyle o sa pagbuo ng chords o tinatawag ding chords progression. Diba? English yun. So ngayon, pag-aaralan natin to kung ano nga ba yung mga nota sa bawat fret. So ulitin natin, yung mga fret ay ito. Yung bawat square, yung frets ng gitara. May mga pangalan bawat strings dito, yung mga open strings na to. Yan. Ito ay E, A, D, G, B, and then E. So mapansin niyo dalawa yung E dito. Itong mababang E. So, low E, in English ko lang. And then, ito yung mataas na E, high E. So, English din yon. So, ito yung dalawang E, mataas, mababa. Mababa, mataas. So, nabaliktad tayo. Itong mababa, itong mataas na E. Ulit natin, E, A, D, G, B, E. So, ito ay naka-standard tuning. So, sana kapares ng gitara nyo ngayon, yung tono. So gamitin nyo yung guitar tuna, yun yung pang tono ko. So, i-standard nyo yung nasa pinakagitna talaga, yung tono nya.
So, balik muna tayo dun sa mga notes na binanggit natin kanina. From A to G. So, A, yung taas nun ay, dahil may sharp yon, A sharp, then B, C, C sharp, D, D sharp, E, F, G, F sharp, G, G sharp, and then back to A. So, dahil yung string dito sa gitara ay itong low E string, so dito tayo magsimula, ay E. So, sa taas ng E, tandaan natin ay wala siyang sharp, yung E. Ibig sabihin, diretso na siya ng F. So, ngayon, sa bawat fret, sa bawat square na to, bawat isang pindot dyan ay tumataas ng isang nota. So, tandaan natin yan. Habang pababa ng pababa yung paglalagay natin ng mga daliri sa fret, ay tumataas naman ang nota. So, bali-baliktad siya. Habang pababa ng pababa, pataas ng pataas ang nota. So, ngayon, dahil ito ay low E string, pag tinaasan natin ng isang nota gamit ang sa isang fret, itong nota na to or itong string na to, hindi na siya E. Ito ay F. F na kasi tinaasan ng isang fret. Ngayon, pag tinaasan din natin siya ng isa pang fret, yan, sa pangalawa. So, pagkatapos ng F, ang kasunod ay F sharp dahil may sharp yung F. Ngayon, yan ay F sharp na. Ngayon, pag tinaasan pa ulit natin siya ng another fret, G. Tama, G. So, dito ay G sharp, A sharp, B. So, walang sharp yung B, sabi natin kanina. So, diretso na siya ng C. And then, C sharp. And then, maingay yung aso, pasensya na kayo. D. And then, D sharp. And then, mapapansin ninyo, babalik na tayo sa E. So, tinatawag na itong octave. So, octave na ang tawag dito. So, di ko alam ano ibig sabihin ng octave, pero sa tingin ko ito yung, pag naabot mo na yung mataas na open string, ito na yung tinatawag na octave. Basta, from E to E. So, mapansin nyo, lahat dito sa, basta itong dalawang bilog na yan, yung dalawang dots na yan, lahat yan ay octave. Octave na tinatawag. Octave ng E, ito. Octave ng A, octave ng D, G, B, E. So, lahat ng open string, yan yung octave nila. Ngayon, naabutan natin yung E. From open E string, hanggang dumaan tayo sa bawat nota, bumalik tayo sa E. So, yan yung mga notes sa E string. When it comes sa mga fret na ating pinindot, hindi tinapakan. So, punta na tayo sa may second string or fifth string kasi dito tayo magsimula. First, second, third, fourth, fifth, sixth. So, sa panglimang string or yung A string, yan, yung A. So, pag tumaas din tayo ng isa pang string sa A, yun ay A sharp. Ito. A sharp. And then, the same. Kung ano yung ginawa natin dito sa E string, ganun din, pataas ng pataas yung nota niya. So, A sharp, B, so walang sharp yung B, C, C sharp, D, E, D sharp, I'm sorry, E, so walang sharp yung E, F, F sharp, G, G sharp, A. So, ito na yung sinasabi ko kanina, yung octave ng A. Ganon din sa D string. Nagsimula sa D, pag tinasan ng isang string or fret, ay D sharp. Then, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B,
C, C sharp, and then D. So, naabot na natin yung octave niya. D. And then, punta na tayo sa G string o yung third string. So, ganun din. Pag tinaas ng isa ay G sharp, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G. So, octave din. Then, punta tayo sa second string or the B string. So, pag tinaasan ng isa, C, dahil walang sharp yung B, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B. So, yung octave ulit. Then, the last string. Ito yung E. Kung ano yung kanina dito sa low E string, ganun din sa may high E string. So, parehas sila. Kung ano yung notes dito, parehas din yung parehas yung kanilang nota. So, mahalaga na makabisado natin. Kasi, pag sa ulo natin yung bawat nota sa bawat fret, ay mabilis nating mahahanap yung bawat note ng isang melody or ng isang kanta kung tayo ay gagawa ng fingerstyle. At dito rin mabubuo ang paggugrupo ng mga notes. So, yung nota na sinasabi ko dito ay yung pentatonic scale or yung scale natin tawag, yung scale, yung sa isda. Hindi, kaliskis pa yan. Yung scale na tinatawag natin dito ay yung disclaimer lang kasi ito yung mga ito lang yung opinion ko kung anong pagkakaintindi ko sa scale na yon. But I don't know what is the actual meaning of that word. Kung ang melody ay binubuo ng mga nota, ang scale naman ay binubuo. Parang ganun din. Yung scale, yun yung grupo ng mga nota. So yun yung ibig ko sabihin, yung scale, yun yung mga grupo ng mga nota. So ngayon, yun yung ginagamit sa pagbubuo ng fingerstyle. So kung gusto niyo matutunan yung paano bumuo ng fingerstyle sa gitara, abangan ninyo ang susunod ko na video. Dahil gagawin ko yan ng tutorial, and para maabangan ninyo yung susunod na video na aking gagawin, ay mag-subscribe na kayo. Pindutin nyo yung subscribe button, and then yung bell notification para pag in-upload ko na yung video na yon ay ma-update agad kayo. So that hindi nyo mamimiss yung aking mga videos na i-upload. At ito pala, inuulit ko at inuulit ko at inuulit ko. So ilang beses ko na itong sinasabi dito sa aking mga video. Kung gusto pa ninyo na malaman yung ibang theory about sa music, bisitahin nyo yung channel ni Kennard Lapitan. Ayan, kay Kennard. Actually, wala pa siyang mga videos na in-upload about sa mga tutorial, but siya ay mag-upload ng mga videos kung tayo ay magsasubscribe. Mag-subscribe na tayo sa kanyang channel para maabangan natin yung kanyang mga i-upload ng mga video, ng mga tutorial about music. So, laking tulong ito sa atin kasi mas marami pa tayong mauunawaan about music, kung paano nga ba nagwo-work. So, sabi ko, paano ba nagwo-work yung music. Hindi ko gagawa ng tutorial yung paano gumawa ng fingerstyle pag hindi kayo nag-subscribe. Yeah. Bisita nyo yung channel ni Kennard Lapitan. So, nasa description yung link ng kanyang video doon na cover ng Bless the Lord. Panoorin nyo muna, and then bago kayo mag-subscribe. I hope mga katupa nakapaghatid sa inyo ng kaalaman itong aking tinuro ngayon sa video na ito. At huwag nyo kalilimutan na i-like yung video na ito, at sabi ko kanina, mag-subscribe para maabangan yung mga susunod kong video na i-upload. Maraming salamat mga katupa. Hanggang sa muli nating pagkikita. God bless you.